Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, August 25, 2023. Yung minomonitor nga natin na si Tropical Storm Goring, no? Ito nga po ay namataan dito nga sa may parte pa rin ng extreme northern Luzon. Patuloy nga na lumalakas itong si Bagyong Goring. Tinataglay na nga po nito yung 80 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na po yan na abot ng 95 km per hour. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center. Ito nga po ay tumaas yung possibilities na umabot ito hanggang super typhoon category bago po yan tumama sa may parte ng Taiwan. At ito po ay patuloy, bababa pa po yan hanggang sa may parte ng Central Luzon at magre-record po yan pabalik naman dito sa may parte ng Taiwan. At possible nga bukas ay within 24 to 36 hours, ito nga po ay mag-intensify na into typhoon category. At iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga makakaranas tayo dyan na maulan na panahon dito nga po sa may parte ng Cagayan Valley, sa may Cordillera, Ilocos Region. Asahan po natin na may mga pag-ulan dyan sa may Baler, Aurora. Asahan din po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At habang hinahatak naman ito yung ating southwest monsoon na posibleng magdulot ng pag-ulan dito nga sa may Palawan, Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Metro Manila. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin po sa ating mga kababayan. At ito na nga po yung ating binabantayan sa ating advanced weather forecast na posibleng panibagong bagyo, no? As of now, isa na po siyang ganap na low pressure area at sa ngayon nga po, mababa naman po ang tsansa niya na magkaroon ng landfall scenario sa ating bansa. Posibleng ang mas lumakas pa to at malaki ang diametro nitong nasabing posibleng magiging panibagong bagyo na kasunod ni Bagyong Goring. At ito naman po ay tutungo dito nga sa may parte ng Japan. Iba ay pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil posible nga po niyang hatakin yung ating habagat na magdudulot ng pagulan sa ating bansa. Nagtaas na rin po ng storm wind signal number 1 ang bagong pag-asa DOST sa mga ilang bahaging dito nga po sa may parte ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga sa ating advanced weather forecast mapapansin natin, bukas nga po August 26, dahan-dahan na nga po yan bababa as of 8 p.m. no? Ay possible nasa typhoon category na nga po yan bukas at ito na nga po yung panibagong low pressure area. Pagdating naman po ng August 27, mas bababa pa po yan ng bagya hanggang dito nga sa may parte ng Central Luzon as typhoon category. Pagdating naman po ng August 28, yan na po ay magre-recurve na paangat at habang yung low pressure area sa labas ng ating bansa ay isa ng ganap na bagyo. Pagdating naman ng August 29, eto nga po ay aangat na at posible nga by August 30 ay tumama na po ito dito sa may parte ng Taiwan at dito nga po tumataas ang tsansa niya na maging isang super typhoon category. Mapapansin niyo po yung paghatak ng dalawang sama ng panahon dito nga po sa may habagat na magdudulot po yan ng pagulan sa ating bansa. By August 30, mapapansin natin nasa coastal water na po yan ng Taiwan ng alas 8 ng gabi at pagdating naman po ng magdamag ng August 30 hanggang August 31 ay dadaanan niya nga po yung isla ng Taiwan. Magkakaroon po yan ng landfall scenario kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa may parte ng Taiwan dahil nga malakas itong si Bagyong Goring at ito po ay mapaminsala kaya tayo maghanda na. At mapapansin naman natin yung isang bagyo sa ating labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Malaki ang diametro nito. Kahit malayo nga po ito sa ating kalupaan, hahatakin naman po niya yung ating habagat na magdudulot ng pag-ulan. Pagdating naman ng September 1,
Ito nga po iaangat na patungo dito sa may parte ng Japan at pagdating naman po ng September 2, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sa paghatak dito sa habagat. At pagdating ng September 3, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan at kung mapapansin nga natin medyo babagal yung pagkilos nitong bagyo na nasa parte na ng Japan at hahatakin niya ng maigi itong ating habagat. Kaya ibayang pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nga makakaranas na naman po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan at posible na naman po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inuulit ko yung ating advanced weather forecast o advanced prediction ng ating European Center is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng mga sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa at yung mga posibleng pagbabago o senaryo nitong dalawang posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.